Hollywood TV. Hey babe, may surprise news ako sa iyo. Napasigaw si Ana sa tuwa na sabihin kay Sebastian na siya ay pregnant. Before that, sign the divorce paper. Sigaw ni Sebastian. Sebastian, are you joking or serious? Hindi makapaniwalang tanong ni Ana. No, I am fucking serious. Sagot ni Sebastian. Pero bakit? Tanong ni Ana. Si Savannah Anderson ay isang ulilang babae na gustong lumaya at gustong manirahan sa sarili niyang shelter. Siya ay maganda at sapat na matangkad para sa isang normal na 21 taong gulang, dati siyang nagtatrabaho sa isang cafe kung saan may sweldo siya ng humigit kumulang $500 sa isang buwan. Si Sebastian Montemayor ay isang bilyonaryo. Hindi lang isang bilyonaryo, isang hot guy sa maraming girls' wet dreams. Matangkad siya at gwapo. Siya ang CEO ng Montemayor Industries sa buong mundo. Pareho silang nagmamahalan at nagpakasal, ngunit nabaligtad ang lahat ng hilingin ni Sebastian kay Ana na pirmahan ng mga papeles ng divorce. Ano ang dahilan? Galit ba siya sa kanya? Or did she cheated on him? Nakilala ni Sebastian si Ana sa isang cafe kung saan si Ana ay nagtrabaho bilang waitress. He had fallen in love with her, and asked her hand for marriage. Tinanggap niya ito at naging wife niya. Mahal na mahal ni Ana si Sebastian, dahil bilang isang pamilya ay walang iba maliban kay Sebastian. Sa kabilang banda, si Ana. Mula noong nakaraang linggo ay nasusuka ako sa umaga. Tuwing umaga nagkakaroon ako ng isang kahangahangang exercise. Pagbukas ng aking mga mata, tatakbo sa banyo at susuka, hindi ko alam kung bakit ito nangyayari sa akin. Maaaring ang trangkaso ay maaaring tumagal ng higit sa isang linggo. Anyway, kailangan kong magpa-consult sa doktor. Si Sebastian ay nagpunta sa isang business trip and it's boring to death. Mag-isa sa malaking bahay na ito. Dapat tawagan ko siya. Hello, Sebastian. Nagsalita ako. Ana, I am busy. I will call you later. Sa pagsasabi nito ay ibinaba niya ang telepono. Gusto kong kumain ng matamis. Ano? Ayaw ko sa matatamis na pagkain at bakit ako naghahangad ng matatamis na pagkain? Baka buntis ka. Buntis ako. Hindi ko maisip na buntis ako. Magiging masayang maingay at hindi pa ako handang maging isang ina. 21 ka na. Matanda ka na para maging isang ina. Ana, maraming mga teen moms na nag-aalaga sa kanilang mga anak, at sigurado kang magiging mabuting ina. Why the hell I'm thinking na para akong buntis? Sigurado akong stomach flu lang ito. Sa hospital. Mrs. Montemayor, congratulations, you are 1 month pregnant. Sinabi ni Dr. Calum. What? I am pregnant. Naiiyak ako sa tuwa pero deep inside, natatakot ako. Magiging mabuting ina ba ako? Ano kaya ang magiging reaksyon ni Sebastian kapag nalaman niyang magiging ama na siya? Magiging masaya siya. Yes, Mrs. Montemayor, your next checkup will be on 24th of this month and I had already prescribed tablet to avoid nausea at morning. Take care. Sabi ni Dr. Calum habang may sinusulat siya sa isang blankong papel. Yes and thank you. Pasalamat ko sa kanya at lumabas na ng office niya. I have to surprise Sebastian. Siya ay magiging isang ama. Sa kabilang banda, si Sebastian. Paano ito magagawa ni Ana sa akin? She asked for some money and I gave her $2 million. And what she did was cheating on me. She is a witch, better say gold digger. Paano niya magagawa ito sa akin? Akala ko inosente siya. Ang tanga ko kasi naniwala ako sa kanya. Sinira niya ang tiwala ko. Nung ibinigay sa akin ni Cassandra yung pictures, nina Ana at Jose na naghahalikan. Nabigla ako. Ana acts a lot of innocence. Later tinawagan ako ni Jose at sinabing mahal nina Ana at Jose ang isa't isa, at ginamit ako bilang tao para sa pera. Ibinigay pa ni Ana ang $2 million na iyon kay Jose. Una, akala ko nagsinungaling si Cassandra dahil nandidiri siya kay Ana, pero nung itinawag ito ni Jose parang nagtaksil talaga siya sa akin. Si Cassandra ang personal assistant ko, who is the exact definition of a Barbie doll. Ang dahilan kung bakit ko siya pinananatili dito ay dahil perpekto siya sa kanyang mga gawa. Sir, are you going home? Tanong ni Cassandra. Yeah, can you give me those divorce papers na inihanda ng abogado ko? Sabi ko sa kanya. I even prepared the divorce papers, but I was having a hope na hindi ako niloko ni Ana, but now everything is crystal clear. Oh yes, here sir, take it. Nakangiting binigay niya sa akin yung divorce papers. Inayos ko ang suit ko at lumabas ng opisina ko. Nang hindi nag-aksaya ng maraming oras, nagsimula na akong magmaneho papunta sa destinasyon ko. Ang pagkakita sa mansyon mula sa malayo ay nagdala ng maraming alaala.
Kung gaano kami kasaya, kung gaano kapayapa pero ngayon. Bumaba ako ng sasakyan at binuksan ang pinto ng mansyon. Ang hitsura ng bahay ay katulad noong umalis ako para sa business trip pero nasaan si Ana? Tinawag ko siya at nagsimulang hanapin siya. Rob, nakita mo ba si Ana? Tanong ko sa guard namin na nakatayo malapit sa gate. Yes sir, lumabas siya, sinabi niya. Pumasok ako sa loob at umupo sa sofa habang hinihintay siya. After 30 minutes narinig ko na ang tunog ng sasakyan niya. Tumayo ako at naglakad papunta sa entrance. Doon siya nakatayo sa isang simple ngunit kaakit-akit na damit. What a surprise, sabi niya habang naglalakad palapit sa akin. Tumango ako. Hey babe, may surprise news ako sa'yo, napasigaw siya sa tuwa. Nakatanggap na ako ng surprise tungkol sa iyo ilang araw na ang nakalipas, at ngayon ay nakumpirma kung totoo nga ang iyong surprise. So I'm planning to give her a bigger surprise than hers. Now, sign the divorce paper, sigaw ko sa kanya. Sebastian, are you joking or serious? Tanong niya na may gulat na mukha. No, I am fucking serious, sabi ko nang hindi nawawala ang malamig kong mukha. Pero bakit? Tanong niya. Ana, now stop fucking around me. You just want my money, not my love. You cheated on me. I never expected you to do this to me. In most cases, husbands used to cheat on wife or break the wedding vow at first pero kabaligtaran ang nangyari. You broke our vow and my trust. Now sign these papers, and get lost before I kick you out of my house, sigaw ko ulit. Sebastian, I swear I didn't cheat on you. How can I? Please believe me. I didn't Sebastian, I didn't cheat you. Nagsimula siyang umiyak. Umaarte. Savannah Anderson, now sign this and get lost, sabi ko at sinampal ko siya. Nagsisi ako na sinampal ko siya pero hindi ko mapigilan ang galit ko. I fucking hate myself for trusting her. Tiningnan niya ako nang hindi makapaniwala. Nang hindi naghintay, itinapon ko sa kanyang mukha ang mga divorce papers, at sinabihan siyang pumirma. Paulit-ulit niya akong tinitigan ng sobrang sakit. Wala akong pakialam sa nararamdaman niya. Niloko niya ako. Napabuntong hininga siya ng wow. Salamat, Miss Anderson, umalis ka na sa bahay ko. Sebastian, pwede ba akong magstay dito ngayon? I swear aalis ako bukas ng umaga. Pagmamakaawa niya. Saan siya magstay? Tanong ng aking inner consciousness. No, ayokong manatili ka sa bahay ko ng dagdag na minuto. Sinabi ko sa kanya, nararapat lamang sa kanya. Please, pakiusap niya ulit. No. Hinila ko siya at tinulak palabas ng bahay ko. Ngayon ay maaari na siyang pumunta kay Jose. Isinara ko ang pinto at pumunta sa kwarto ko, at nilinis ang kwarto at tinapon ang mga gamit niya sa dustbin. Sa kabilang banda, si Ana. Hindi ko alam kung anong nangyari kay Sebastian. Hindi ko siya niloko at paano ko. God, wala akong matuluyan, $200 lang ang pera ko, anong gagawin ko, gabi na. Naglakad pa ako nang walang patutunguhan sa isip ko. Ang malamig na hangin, ang madilim na kalangitan, at ang buwan ay kasama ko. Sa bawat hakbang ko ay sobrang lakas ng tibok ng puso ko. Hindi ako makapaniwala na pinalayas ako ni Sebastian, at iniwan akong mag-isa sa madilim na gabing ito. Tumayo ako bigla at tumingin sa madilim na langit, kung saan nakaupo ang buwan na parang diyosa at sumasayaw ang mga bituin sa paligid niya. Ang kalsada ay desyerto at ako ay nakatayo doon tulad ng isang talunan. Ito ay nagbigay sa akin ng isang malamig na pakiramdam sa buong katawan kapag natanto ko na nawala ko ang aking tanging estado ng kaligayahan. Hindi ko alam kung paano ko aalagaan ang anak ko, kapag nasa ganitong kalagayan ang buhay ko. Nakakatakot ang lugar na ito. Hindi ko makita ang isang solong tao. Kahit papaano ay masisilungan. Kinamumuhian yata ako ng Diyos. Kaya naman noong ipinanganak ako, iniwan ako ng mga magulang ko, at ngayon din si Sebastian. Wala akong masasabing pamilya ko. Akala ko si Sebastian ay nandyan para sa akin sa lahat ng aking mga ups and downs. Ngunit dito tumingin sa akin, nawala ang lahat at nakatayo tulad ng isang malaking zero. May nakita akong bahay sa malayo. Buong lakas akong tumakbo para makarating doon sa pinakamabilis na paraan. Kumatok ako sa pinto. Isang matandang babae ang nagbukas at tinitigan ako. Nagulat ako nang makita ko siya ang dati kong amo sa grocery na pinagtatrabahuan ko noong high school ako. Ana, bakit ka nandito ng ganitong oras? Anong nangyari sa'yo? Tinanong niya ako. Hindi ko magawang magsinungaling sa kanya dahil para siyang nanay sa akin na malaki ang naitulong sa akin. Hindi ko namalayan na tumutulong na pala ang mga luha ko. Iniwan ako ni Sebastian, sabi ko sa kanya habang umiiyak. Napakasakit kahit na iniisip ang nangyari sa pagitan namin ni Sebastian. Bakit? Tanong niya sa akin nang lumapit siya at niyakap ako. Hindi ko alam kung bakit. Pero sinasabi niya na niloko ko siya, sabi ko sa bawat salita habang ang puso ko ay dinudurog sa bilyon-bilyong piraso. Oh God!
Come in, hinatid niya ako sa loob. Ana, don't cry. Makinig ka, kakausapin ko si Sebastian tungkol dito. Alam ko kung gaano mo kamahal si Sebastian, sabi niya sa akin. No Amanda, he hates me. Gusto kong lumayo sa kanya. Gusto kong mamatay, pero ang dahilan kung bakit hindi ko sinubukang magpakamatay ay para lang sa anak ko. Ayokong pumatay ng inosenteng bata. Sabi ko habang pumapasok sa isip ko ang mga alaala ni Sebastian. Those good times, happy moments, peaceful days, all are gone now. Buntis ka? Nanlalaki ang mata niyang tanong sa akin. Tumango ako. Hindi tumigil ang mga luha. Umiyak ako para mawala lahat ng sakit sa puso ko. Sinisi ko ang kapalaran ko sa lahat ng sakit ng puso ko. Mahal ko siya. Ayokong maniwala na iniwan niya akong mag-isa. Pagkatapos ng 5 araw, pumunta ako sa cafe na pinagtatrabahuan ko dati. Si Maggie, nagulat ang may-ari nang makita ako, ngunit tinanggap ako bilang isang worker. Ang sweldo ko ay $3.50 kada oras at ang aking shift ay 5 oras lamang, kaya halos hindi ako makakakuha ng $600 sa isang buwan. Upang matugunan ang aking mga gastusin, kailangan kong maghanap ng karagdagang trabaho. Makalipas ang 5 buwan, nagising ako sa ingay ng alarm ko. Tinatamad na akong pumasok sa trabaho. Walang pwedeng pilitin ang isang buntis na pumasok sa trabaho, pero hindi ko magawa dahil wala akong choice. Dahan-dahan akong bumangon mula sa kama na parang snail at naglakad patungo sa banyo. Sa loob ng 30 minuto natapos ko ang aking negosyo at naglakad patungo sa paborito kong lugar. Ang kusina. Sinalubong ako ng amoy ng bagong lutong croissant. Nakita ko si Amanda na gumagawa ng orange juice para sa akin. Mabait talaga siya at nakakalungkot na nawalan siya ng nag-iisang anak na babae dahil sa cancer. Sinabi niya sa akin ang tungkol sa kanyang anak at kung gaano kaperpekto ang kanyang pamilya. Ang kanyang asawang si Mr. Luis ay Pranses at umalis patungong France upang makita ang kanyang naghihingalong ina. Inaalagaan niya si Amanda na parang tibok ng puso niya. Sana katulad nila kami ni Sebastian. Ana, kainin mo na ito at anong oras ka babalik? Tanong ni Amanda habang naghuhugas ng mga gamit. 9 PM na, sabi ko sa kanya. Nagtatrabaho ako ng 2 trabaho. Ang isa ay isang waitress at ang isa ay isang continental worker. Sinabi ni Amanda na tutulungan niya ako sa mga gastusin, pero alam kong hindi ako dapat umasa sa kanya, dahil maya-maya ay kailangan kong maghanap ng masisilungan para sa sarili ko. Okay, then I will prepare your dinner before 9, para makakain ka at matulog ng maaga. I know for sure that you will be tired of all these works. Sinabi niya sa akin. Ngumiti lang ako sa kanya. Napakabait niya, sana pagpalain siya ng Diyos. Makalipas ang 25 minuto. Ana, anong nangyari? Bakit ka late? Tanong sakin ni Maggie. Wala, pero actually naglakad ako papuntang work kasi na-miss ko yung boss ko, sabi ko. Alam ko na kung naghintay pa ako ng 5 minuto ay makakasakay na ako ng bus, pero parang gusto kong maglakad. Nagbibigay ito sa akin ng ilang uri ng kaluwagan mula sa lahat ng stress na iyon. Oh my God, sana tinawagan mo ako, tiyak na pupunta ako doon at dadalhin kita dito. Sinabi niya. Maraming salamat, sabi ko sa kanya. 5th month na ng pagbubuntis ko. Medyo hindi nakikita ang baby bump ko. Sa tuwing titingnan ko ang aking sarili, nararamdaman ko ang sakit. Ana, can you please take the order of table 9? Sabi sa akin ni Susan. Sure. Pumunta ako sa table 9. Bigla kong naramdaman na gumuho ang mundo ko. Gusto kong tumakas dito. Ayokong humarap sa kanya. Kailangan ko lang kumuha ng mga order at magtago sa kung saan. Matutuwa ba siyang makita ako dito? Namimiss niya ba ako? Magagalit ba siya sa akin? Libo-libong kaisipan ang bumalot sa akin. Nakatingin siya sa cellphone niya. Excuse me, sir, pwede ko bang kunin ang mga order mo? Tinanong ko siya. Natakot ako, sobrang bilis ng tibok ng puso ko. After 4 months nakita ko na ulit siya. Malaki na ang pinagbago niya. Siya ay may mga balbas na pinaggapasan at ang kanyang mukha ay napakalamig. Pagtingin ko sa kanya, na-jello ang legs ko. Tumingin siya sa akin. Ang malamig niyang mga mata ay tumatagos sa puso ko. Umiling siya gaya ng inaasahan niya kaagad. Wow, what a pleasant surprise. Anong nangyari, pinalayas ka ni Jose sa buhay niya? Sarkastikong tanong niya pero halatang galit sa mga mata niya. Sino ba itong Jose na ito? Jose, sinong Jose? Tinanong ko siya. Huwag mong sabihing hindi mo siya kilala. Sinabi niya. Wala akong kilalang Jose, sagot ko. Well, are you pregnant? Napansin niya rin sa wakas. Fortunately, I am. Yes, I am, sagot ko. Hindi man lang niya ako pinayagang sabihin ang balitang ito sa kanya noong araw na iyon. Don't say it is mine. I don't want to be the father of a horse kid, madiin niyang sabi habang namumula ang kanyang mga mata at tumatalas. Masakit ang kanyang mga salita.
Hindi ako nagbibiro, hindi ko siya niloko. Sebastian, bakit hindi mo man lang makita na mahal kita? Hindi ako sumagot pero tumulo ang luha ko sa pisngi ko. Babe, umorder ka na ba? Si Cassandra ang kanyang personal assistant. Bakit babe ang tawag niya sa kanya? Tanong ng inner self ko. No babe, anong gusto mo? Tanong ni Sebastian sa kanya. Naka-move on na si Sebastian. Iniwan niya ako. Gaano kabilis? Pero bakit? Bakit Sebastian? Bakit? Bakit hindi mo nalang buksan ang iyong mga mata at makita ang katotohanan? Espresso will do, sabi niya. So 2 espresso. Inutusan niya ako. Nakatayo ako doon nagulat na iniisip ang lahat ng nangyari. Thank you, sinabi ko. Parang hindi ako makahinga, nanghihina ang puso ko. By the way Ana, don't come in front of me again. I hate your face. Wait, why can't you just die instead of living a slutty life, sabi ni Sebastian. Ang kanyang mga salita ay mas matalas kaysa sa espada at ito ay talagang tumama sa aking durog na puso at kaluluwa. Lumayo na lang ako sa kanya. Umuwi ako before 7 p.m. Amanda would be at work and I didn't even bother to inform the Continental staffs about taking today. Sinabihan niya akong gawin iyon. Para akong pabigat sa lahat. Kung gagawin ko iyon ay magkakamali ako sa pagpatay sa isang inosenteng buhay, ngunit kung hindi ko gagawin iyon ay labis na magdurusa ang aking anak. Binuksan ko ang cabinet kung saan inilalagay ang pills at gamot ni Amanda. Kinuha ko ang bote ng sleeping pills. Nanginginig ang mga kamay ko, nanginginig ang mga labi nang mapagtanto kung ito na ang huling oras ng buhay ko. Nilock ko ang pinto. Nanalangin ako sa Diyos. Iniyakan ko lahat ng sakit at takot ko. Umiyak ako sa pagpatay sa sarili kong anak na kasama ko. Iniyakan ko ang aking sarili sa paggawa ng isang malaking pagkakamali. Gusto kong sumulat ng note kay Sebastian. At least pagkamatay ko, maniniwala siya sa akin. Sebastian, I'm so happy that I met you, you showed me what is love. You were an amazing husband ngunit hindi ko alam kung ano ang nangyari sa iyo. I never cheated on you, how can I? Kung naniniwala ka na ginawa ko, I am sorry. Sorry kung naging parte ako ng buhay mo. Ako at ang baby natin ay lalayo na sa iyo. Wala akong kilalang Jose. I won't disturb you anymore. Mahal na mahal kita kahit galit ka sa akin. Wala na ako sa buhay mo. I hate my life. Noong kasama ka, nabubuhay ako sa isang buhay na mahal ng lahat ngunit ngayon ay bumalik ang dati kong buhay. Wala akong kasama kaya mas mabuting mamatay na ako. Tama ka, ako dapat ang mamatay. Patawarin mo ako. Huwag muna akong isumpa muli, pagkatapos ng aking kamatayan. At least after my death, I hope you will understand my innocence. I and our baby always love you forever. Savannah. Umiyak ako pagkatapos isulat ang puso ko para kay Sebastian. Napatingin ako sa bote ng sleeping pills. Malapit na akong mamatay, malapit na akong makawala sa lahat ng sakit. Sa nanginginig na mga kamay, kumuha ako ng isang dakot na pills at nilunok ko ito. Nahulog ang baso mula sa kamay ko at nabasag. Unti-unting pumipikit ang aking mga mata at nagsimulang lumabo ang lahat. Maya-maya ay binalot ako ng dilim. Sa kabilang banda, si Sebastian. Sebastian, how about the Japan investment project? Sinabi ni Cameron. Pag-iisipan natin, sinabi ko. Okay, sagot niya. Nagsimulang mag-ring ang phone ko. I guess it's some urgent call, kinuha ko. Hello, is this Sebastian Montemayor? Isang boses babae ang nagsalita. Naririnig ko ang marahas niyang paghinga. Yes, I am Sebastian Montemayor, sagot ko. I'm Amanda, sabi ng boses babae. Oh Amanda, how are you? Tanong ko sa kanya, siya ang dating amo ni Savannah, at bakit niya ako tinatawagan ngayon? Sebastian, can you please come at my house? Sinabi niya. Bakit? Medyo busy ako ngayon, pupunta ako bukas, sagot ko. Please, hindi, binubuksan ni Ana ang pinto ng kwarto at natatakot ako na may ginawa siya, sabi niya. Look, Amanda, I am a busy man. I don't have time for her games. Pinutol ko siya. Please come here, I'm begging you, umiiyak niyang sabi. Sa palagay ko ay hindi ganoon kakul ang sitwasyon. Okay, I'll be there as soon as possible, sabi ko sa kanya. Anong laro ang nilalaro niya ngayon? Beach. I will try, sabi ko kay Amanda habang may sinasabi siya. Kumatok ako sa pinto pero walang sumasagot, tumawag ako sa kanya. Nandyan ba siya? Napatingin ako kay Amanda na umiiyak. Sinipa ko ang pinto at bumukas ito. Nakita ko siyang nakahiga sa kama na parang walang buhay na katawan. Napakaputla ng kanyang mukha, at naging kulay asol ang kanyang mga labi. Anong nangyari sa kanya? Tanong ko sa sarili ko. Biglang napasigaw si Amanda na kumukuha ng bote ng sleeping pills sa sahig. Shit, kinuha niya ang mga tabletang iyon. Sinubukan niyang magpakamatay.
Tinawagan ko ang mga paramedic sa lalong madaling panahon. Napakalamig ng mga kamay niya. May napansin akong papel sa ilalim ng kaliwang kamay niya. Binuklat ko ito at binasa. Sebastian, I'm so happy that I met you. You showed me what is love. You were an amazing husband, ngunit hindi ko alam kung ano ang nangyari sa iyo. I never cheated on you, how can I? Kung naniniwala ka na ginawa ko, I am sorry. Sorry kung naging parte ako ng buhay mo. Ako at ang baby natin ay lalayo na sa iyo. Wala akong kilalang Jose. I won't disturb you anymore. Mahal na mahal kita kahit galit ka sa akin. Wala na ako sa buhay mo. I hate my life. Noong kasama ka, nabubuhay ako sa isang buhay na mahal ng lahat, ngunit ngayon ay bumalik ang dati kong buhay. Wala akong kasama kaya mas mabuting mamatay na ako. Tama ka, ako dapat ang mamatay. Patawarin mo ako. Huwag muna akong isumpa muli, pagkatapos ng aking kamatayan. At least after my death, I hope you will understand my innocence. I and our baby always love you forever. Savannah. At dito na po, nagtatapos ang part 1 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and ingat po tayong lahat.